PNP involved po kay First Lady dun sa Tantocos death? I will survive. Nako mga kabisdak, pag-usapan po natin ngayon ang viral video ni Paulo Tantoco at ni Baki. Grabe ho, matindi po ang kanilang sayawan at kantahan sa party-party po nila. At sabit po dito yung isang sikat na komedyante. Patay tayo diha. Pero bago ang lahat mga kabisdak, sa mga bagong pasok, pa-like, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. At maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Berada Aguila. At syempre, yung panonood din po ninyo ng upload video natin tuwing alas 6:30 ng hapon at live commentary mamaya alas 8:30 ng gabi. Yari talaga dito si Baki, wala nang takas ang naturang First Lady ni WM. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan ko. Ang huling sayaw at huling kanta ni Paulo Tantoco kasama si Baki sa Los Angeles. Grabe, nakunan po ng video pala ho ito at viral na viral. Grabe, kikilabutan po kayo dito dahil ang kanta po ay I Will Survive. Parang talagang tamang-tama sa kanyang pagpanaw at kung ano ang nangyari sa kanya. Okay sana yung kanta, I Will Survive, pero kabaliktaran ang nangyayari. Hindi na po siya nakasurvive ng dahil sa overdose ng polvoron. Aba, siyempre, patungkol po dyan, believe po talaga ako dito kay Eden Santos. Matinik na tanong po itong bagong talagang PCO Secretary ni WM patungkol po dyan. Ako, nimalo. Napuruhan agad ni Eden Santos ang kalbong sekretary. Yeah, words. Kasi hindi ba nagkapa-press con si Auntie Claire kasi? Mukhang sipa na yata si Auntie Claire rin. Kaya pakinggan po muna natin ang balitang ito. Narito ho. Believe ako sa Net25, hindi tinantanan ang isyong ito. Talagang si Eden Santos lang ang nagtanong dito ho. Pakinggan natin ho. Ay tunuturing ngayon ng bagong talagang kalihim ng Presidential Communications Office na pribadong bagay ang pagkakasangkot ng First Lady Liza Araneta Marcos sa pagpanaw ng negosyanteng si Juan Paulo Tantoco. Kaya tikom ang bibig ng Malacanang sa naturang issue. Kasunod na rin ito ng ulat na cocaine overdose umano ang naging sanhi ng pagkamatay nito. Eden Santos sa balita. Ayaw magkomento ang Malacanang sa lumabas na ulat na cocaine overdose ang sanhi ng pagkamatay ng negosyante na si Juan Paulo Tantoco. Si Tantoco ay namatay noong March 8, 2025 sa Beverly Hilton Hotel sa Beverly Hills sa Los Angeles County, California. Isang araw pagkatapos dumalo sa Manila International Film Festival o MIFF bilang bahagi ng entourage ni First Lady Liza Araneta Marcos. Naging ugat pa nga ng World War sa pagitan ni na Vice President Sara Duterte at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro ang issue dahil sa pagsasangkot kay First Lady Liza sa pagkamatay ni Tantoco. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Liza Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan
yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi ko sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinidnap, kinuha si Pangulong Duterte. Sa kanya pala nang galing ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito. Na Ririring! laban sa unang ginang kay First Lady. Nitong linggo ay kumalat sa social media ang report mula umano sa website ng County of Los Angeles Medical Examiner na may case number 2025-04377 na ang sanhi ng pagkamatay ni Tantoko ay dahil sa paggamit umano ng cocaine. Nakalagay rin sa medical examiner na ang iba pang dahilan ay cardiovascular disease. Makikita rin na open ang status ng kaso ng pagkamatay ni Tantoko. Sa pagbisita ni Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez sa press briefing room ng Malacanang ay natanong ito sa issue. Idiniin kasi ni Gomez sa Malacanang Press Corps na ipagpapatuloy niya ang paglaban sa fake news. Sa tingin niyo po, Sec, part ng fake news yung pag-i-involve po kay First Lady dun sa Tantocos death? Tantocos death. Yes po. That's a private matter. I cannot comment on that. Eden Santos Oh, lol. para sa Mata ng Agila. Matatag. Tablang buplax din, oh. It's a private matter daw. Wala nang may sagot, eh. No? Ano nga sasagot na corner na ho kayo? Paano nagiging private matter? Kasama nga ho sa entourage ng delegasyon di umano ng Pilipinas dahil sa Metro Manila Film Festival na dyan sa Los Angeles. Di ba? Tama ba? Tapos sa pundo ng bayan, mga government official ang nandoon. At nagpakita pa nga ng video yung isa pang news outlet, ang Billionario Channel, na nandoon si Chis Escudero, Jinggoy Estrada, nandoon si Frasco, at yung asawa ni Tantoko ay appointed din pala ni NGWM dyan sa Palacio de Polvoron. Paano po nagiging private matter ho ito? Hindi private matter po ito, public matter ho ito, kasi ang nasadlak dito ang First Lady ng Republika ng Pilipinas na dinadala ho ang bandila ng Pilipinas sa kahihiyan ni Malo. Diyan tayo, private matter. Kasi nga ho, huli na kayo. Wala na po kayong maisagot, eh. Kaya nga si Auntie Claire, ayan, napipi. Listado na ako sa akin na nagpalusot lang tong Boplax na ito. Alam niya ho na malaking kontrobersya ito. Sino bang tanga na maniwala sa sinasabi ng Boplax na ito na private matter? Pagkatapos sasabihin, official na ginagawa. Ngayon, pag merong sablay, merong kontrobersya, tinanong kayo, private matter. Pagkatapos nyo magwaldas ng kaban ng bayan, pagkatapos ninyo kinaladkad ang sambayanang Pilipino sa kahihiyan na nababalot ngayon sa buong mundo, sasabihin nyo na agad private matter. Kasi nga, hindi na ho nila kaya. Nung una, nilabas yung trending talaga. Ito yung resulta ng County of Los Angeles Medical Examiner na ito ay talagang overdose ng pulburon. Tahimik sila dito. Hindi na nila kayang maribato ito at hindi na nila kayang sabihin fake news kasi maraming dokumento na naglabasan. Tapos kamakailan at kagabi na pag-usapan din po natin yung sinabi ni Bobby Tiglao na tama yung sinabi ni Vice President Inday Sara na nagkaroon ng investigasyon ang Beverly Hills Police District ay nandun yung pangalan ni Lisa ni Baki kasama doon naabutan ng mga kapulisan sa naturang hotel na kasama yung kawawang Paulo Tantoko na nawala ng buhay dahil sa overdose. Aksidente pa nga ho yung nilagay. Kung palusot nila yung aksidente,
mukhang siguro yun ang sinabi ho nila nung na-interview na sila ng mga kapulisan, inimbestigahan na. Kahit na aksidente ho yan, lalabas na pinilit pa rin ho ninyo itong biktima. Meron nga injection, di ba? Merong syringe na nakita ho sa hotel. Tama yung sinabi ni Vice President Inday Sara, nagkalat yung white powdery substance. In short, pulburon. Wala na kayong takas. Lahat ng mga dokumento, legit, authentic, at hindi pwedeng sabihin fake news. Iwan ko lang kaya kung yung nagbigay ng report kay Bobby Tiglao, kung masampal ba ho na ng pera. Ito po yung nagbigay ng... Ewan ko kung kay Bobby Tiglao yung diniritso pagbigay ng dokumento, ha. Pero ang sabi ng mga si Bobby Tiglao, na post daw sa Viber, may nagbigay daw sa kanya, nag-send. Yan po si Donna Corsi, yung gumawa ng letter doon na nagpatunay na nandoon yung pangalan ni Baki. So ngayon ho mga kabisdak, marami na ang kumakalat na video, na makailan meron din tayong piniplay, na kumakain sila, kasama si Frasco, si Tantoko, mag-asawang Tantoko, ayan. At may mga picture din, kasama yung, I think yung yung sa GMA, di ba? Meron din doon, kumakalat, at na-down yung post nila, binatikos din yung GMA. Na bakit ninyo, dinown yung inyong post patungkol po dito kay Paulo Tantoko. At kamakailan din, kagahapon, na-post din po natin yung video naman na ipinalabas ng Bilyonaryo Channel. Nandun yung mukha ni nandun yung dalawang senador, no? Palaisipan at tayo ho ay maraming tsorya, alam kaya ng dalawang senador yung nangyayari kay Paulo Tantoko, or matutukoy kaya nila kung sino yung mga kasamaan, kasi 6 daw Ngayon, muling nag-viral ang bidyong ito. Ang bidyong ito ho ay luma na ito. Kumakalat na ito noon pa. Kaso nga lang, walang pumansin dito dahil sa pag-aakala ay fake news. Ako, aminado rin ako dyan dahil hindi ko talaga pinansin ang bidyong ito. Dahil wala pa naman akong nakuhang kasiguraduhan, kasi siyempre nag-iingat tayo baka ma-fake news. At marami nga hong mga political vlogger na nababash ho dito, especially yung si Chase Dane at saka si Maharlika. Medyo naawa nga ho ako ngayon kay Chase Dane, mga kabisdak, dahil bago ko po i-play yung viral video, no, nung una daw nag-run siya sa kanyang social media. Nung una ay sinasabihan siya fake news at nagpapakalat daw siya ng mali-maling impormasyon para lang masira itong si Palaka. Sinagot niya ngayon, ito kayo ngayon, pagkatapos niyo akong ibabash, kasi gusto siyang interviewin yata. May gustong mag-interview sa kanya ng mga vloggers, I think, or mga media practitioner, nanghingi di umano ng dokumento para sa kanyang mga natuklasan tungkol po dito sa sabi pa nga niya, inaresto, na-hold itong si Baki sa Canada, na boundary yata ng Canada at Amerika. Ngayon ang sabi niya, kung dati daw ang sama ng mga sinasabi niyo sa akin, pero ngayon, heto, nanghihingi kayo ng dokumento at gusto niyo akong ma-interview. Mukhang hindi yata siya pumayag. At meron pong kumakalat ngayon na post. Post niya bago yung video, guys, ha. Teka lang, kung hindi ko po nabura ito. Saan ba yun? Kung ano daw yung mangyayari sa kanya. Teka lang, hindi ko nakat, mga kabisda ka. Ito. Lakihan lang natin. Ayan.
Basahin lang natin mga kababayan ko. Ayan. Post po yan ni Dinches. Medyo delikado rin talaga yung ginagawa niya. Kasi buhay din yun. Kasi I think siya yung talagang nandun sa Los Angeles sa Beverly Hills. Witness niyan. Lahat na witness niya kung ano ang nangyayari. Ang sabi ni Dinches yan, God save the Philippines. A car has been reported to have been circling around our neighborhood and have been taking pictures of our house. If something were to happen to me, know that I love you, PRRD, and I love my country. Bago natin yung viral video ilabas Dalawang video po yung ilalabas ko, dalawang version. Bakit sinabi ni Dinches pala na know that I love you, PRRD, and I love my country? Kasi nga, yung nangyayari ho dyan kay Tatay Digong ay diversionary tactics lamang upang hindi mapag-usapan itong kontrobersya na kinasangkutan ni Baki. Ang nabuntungan si Tatay Digong na kinidnap, dinala sa Netherlands, pinilit, kung ano-anong ginagawa, walang due process, at ngayon nagdusa sa kamay ng mga banyaga noong March 11, 2025. Ito ho yung cover up na ang mga tao, pati tayo, aminado tayo dyan, nakapokus tayong lahat sa nangyayari kay Tatay Digong. Pero ang main issue pala dito ay itong kagagawang nakababalaghan ni Baki na pagkamatay ni Paulo Tantoco. Nasabit siya talaga ho dito. Kasama naabutan ng Beverly Hills Police District. Paano po masasabi na ito ay private matter? Nga ang dala-dala ni Kukak ay ang Republika ng Pilipinas. Kasama ang ibang government official, kasama ang asawa ni Paulo Tantoco na meron din posisyon sa Palacio de Polvoron. Pera ng bayan ang involved dito. Come on. Paano nyo masabi na private matter? Ang kawawa dito, si Tatay Digong. Yan ang nagsakripisyo na wala namang kasalanan. Tama ko yung sinabi ni Rowena Guanzon. Yung galit sa mga durugista nakakulong. Pero yung mahilig sa pulburon, malaya. Ngayon, maging malaya pa kaya dito si Baki? Kaya nilang busalan ang batas diyan sa Amerika? Dahil marami nang nagtuturo, marami nang mga dokumento na nagpapatunay na kasama kayo, kasama sila ni Paulo Tantoco diyan ho mismo sa hotel kung saan binawian ng buhay yung naturang negosyante na yung asawa niya ay government official. Patay kayo dyan. Kaya Dinches, mag-ingat po kayo. Siyempre, delikado ang buhay. Siya yung mabuka noon, hindi nga ho napapansin na pagkamalan pa nga hong fake news Ako nga ho, minsan nasabi ko, kung hindi ako nagkakamali, wag na muna kayo masyadong magpanipaniwala kasi baka ma-fake news tayo. Kasi merong uso kasi ng tanim fake news. Magpapalabas ng balita, pagkatapos yung balita ay pabor sa atin, sa mga didiis, ay kinukuha natin at tayo ang mapagbintangan na nagpapakalat ng fake news. Di ba uso po yung Tricom? Ngayon, wala nang kawala. Si Antique Rirereng, pati yung Buplax na bagong PCO spokesperson, trending na ho ang mga video ni Baki
At dalawang video po yung ipi-play natin, dalawang version. Ito po yung unang version na kumantaho at sumayaw pa ng I Will Survive, si Paulo Tantoco at itong si Baki. Mukhang ito na yung huling sayaw at kanta nila bago po binawian ng buhay itong kawawang negosyante dahil kay Baki. Pakinggan natin mo. Ayan o, sayaw-sayaw sila dyan. Hawak-hawak ang kamay ni Baki. I will survive. I will survive yung kanta, ha. Ayan o. Viral po ito, mga kabisdak. At kumakalat na ho ito sa social media. Sinabayan ko lang yung tugtog kasi may copyright. I will survive. Grabe, ano pa sila eh. Anuhin nga natin. Pikunti. Ayan. Ayan, grabing sayaw-sayaw po nila dyan. Habang sumasayaw ay kumakanta ng I Will Survive. Sino yan? Di ba si Baki yan? I-deny na naman ito ng mga bubonistang, tanganistang, loyalista ni Gagba. Huli na kayo dito. Ito yung patunay na magkasama sa partihan, yugyugan, tsugyugan, kung ano-ano ba yan, singhutan, yung pulboron. Ayan o eh. May report na kasama. Bago pa nangyari yung mga nakaganapang krimen, ayon kay BP Sara, ito na ho yun. Mga kabisdak, hawak kamay pa ha. Sana naghawak kamay kayo hanggang sa dulo ng walang hanggan. Kaya so ang problema eh, yung kantang I Will Survive kabaliktaran para kay Paulo Tantoco. Hindi siya nakasurvive sa sanhi ng pulburon. Puta, mukhang na-injeksyonan pa ito, mga kabisdak. Sinong nag-survive dito? Si Baki. At yung mga kasamahan nila, sabi, mga eksperto na kasi, kaya mga sanay na, legend, pagdating sa singhutan eh. Kaya hindi na daw ito, tinatablan kung kahit anumang klaseng nilalang, mga ipinagbabawal na pulburon, kayang-kaya na i-absorb ng kanilang katawan kahit isang truck pa daw. Pero itong kawawa, yung mga first-timer, nalasing sa kapangyarihan, nalasing sa pira ng bayan, kung ano-anong na nasa isip. I will survive. Ang tanong, magsusurvive din kaya si Baki tungkol sa isyong ito? Mukhang malabo. Hindi po pwedeng tigilan ito ng sambayan ng Pilipino. Kaming mga political vloggers, sasama po kami sa labang ito at magpatuloy po tayo magsiwalat kung meron tayong makikita na mga balita, lalo na po ito. Tingnan nyo po ito, yung Buplax na PCO, private matter. At meron pa akong ipi-play na isa pang video. Magugulat po kayo dito ha. Sim na pangyayari, pero ibang version, ibang kuha, no? Ang dami yata kasing may mga cellphone dyan eh. Naplano ka, Baki? Parte-parte kayo dyan. Dapat kinumpiskan ninyo yung mga cellphone. Nilagay ho ninyo sa sa drawer mo na. Nakunan eh. O ito. Ito isa pang version ng video. Kumakalat. Same lang din na lugar. I will survive din po. Spotty din po sila dito. At merong international na komedyante ang kasama dito. Mukhang hinarap pa yata ni Baki sa dulo eh. I think Jokoy ba ito? Hindi ako fan ng mga komedyante, lalo na international, mga English spoken dollar. Pero tulungan niyo po ako kilalanin ito. Si Jokoy baho ito, nakasama sa party-party na yan. Dapat lahat ng mga tao na nandyan ay kasama dapat sa iimbestigahan ng FBI. Kasama itong komedyante na ito upang magsalaysay
kung ano ang ginawa ho nila dyan at kung ano ang nangyayari. Panoorin po natin ng bidyong ito. Ayan po. Ayan, ganun pa rin, I will survive. Ayan, grabe oh, sayaw-sayaw sila dyan. Ito, mas malalang kuha pag ganun-ganun na si ano. Ayan, ayan oh. Oh, love you daw. Do I have to sing? Oh. Ayan, lumapit si Baki dyan. Matindi po yung itong bidyong ito kasi gumano na. Kuro, may amat sa talaga, sobra-sobra. Pero yung una, I will survive. Ba't laging I will survive yung kanta ninyo? Yung una, medyo pahawak-hawak lang sila ng kamay. Ni Paulo Tantoko, I will survive! I will survive! Baki! Tapos ito, pangalawa, wala na. Gumagano na yung kamay. Ganun na. Amat sa talaga yan. So mukhang kargado na, may kasama ng injection ba? Ako nagtatanong Ay, itong pangalawang video, yung agaw pansin lang natin sa atin mga kabisdak, na itong international comedian na si, I think si Jokoy ba ho ito? Correct me if I am wrong Ako po yung nagtatanong kung itong komedyanting ito, may konsensya, lumabas ka, sir. Kahit sabihin mo, sir, trabaho lang, sir, kumita ka, sir. May namatay, sir, Tapos nakunan ka ng video, sir. Yan, hinarot ka pa ni Baki dyan, sir. Lumabas ka rin, sir. Tumulong ka rin, sir, sa hostisya. Tumulong ka rin, sir, sa bayang ito. Dahil ang Pilipinas nababalot na ng kababalaghan ng dahil sa mga nakaupo sa Palacio de Polvoron na puro pira lamang ang iniisip, waldas dito, waldas doon. Party dito, party doon. I think Filipino ba ito? Filipino-American ba ito si Jokoy? Kung si Jokoy ito tulungan mo, sir, ang Pilipinas na makabangon. Kawawa na po ang Pilipino nang dahil dyan sa party-party na bugok na yan, ay nadamay si Tatay Digong. Nadamay ang isang matanda, 80 anyos, na wala namang ginawa kay Baki at kay Ngiwiim sa mga Marcoses. Sila pa ho ang may utang na loob. Sir, kung Pilipino ka, sir, sana, sir, maglabas ka, sir, ng testimonya at kusa ka na lang sumuko sa FBI voluntary, kundi hindi para sabihin ikaw ay akusado, kundi para mag-witness kung ano ang nangyayari dyan. Malamang ito yun. Ito yung party-party. Dito nangyayari ang huling mga gabi, huling hininga ni Paulo Tantoko na na-overdose nga sa Polvoron. Ito na yun. Ayan naman sayawan sila, kantahan sila. I will survive, kaso hindi nakasurvive. Si Tantoko, dahil sa lakas ng kamandag siguro ng Polvoron, baka naturukan pa ho ito. Mga kabisdak, marami ng mga version ng mga video na lumalabas sa social media. Ni minsan ay hindi po ito binalita sa mga malalaking media outlet ng ating bansa. Siguro ho naman, kayong mga bayarang media, mahiya kayo dito. Nasa social media yan, kumakalat. Imposible yung mga researcher ninyo ay hindi makikita at mga bulag. Lumalabas na yung mga dokumento, naglabas na ho ang County of Los Angeles na katotohanan. Buti pa yung ibang media network, kagaya ng Bilyonaryo Channel. Sana rin ay ipalabas din po ito sa naturang news channel upang mas malawak pa ang coverage. Ako dito sa Bisdak Pilipinas, nakikita ko po ito noon pa. Nag-viral na ho ito. Kaso nga lang ho, hindi ho natin panapansin talaga. Ako aminado din po yun.
Hindi naman ho ako masasabi na perfecto ako. Hindi eh. Siyempre, nag-iingat po ako that time. Pero ito na ho ang katotohanan. Bumungad na po ang katotohanan para sa ating lahat na ito ang patunay na kasama ho talaga si Paulo Tantoco, si Baki, diyan sa party-party na yan, nasanhi ng pagka-overdose sa kanya ng dahil sa pulburon. Ngayon, ano kaya ang sagot ng Palacio de Pulburon dito? Sa mga video ngayon na viral na, malamang sasabihin na naman fake news. Kahit nandyan na, sasabihin na naman AI. Pipilitin na naman tayong lukuhin, paikutin. Pero wala na, ito na yung tapos na eh. Tapos na ang laban. I will survive. Sa tanong, sa kantang iyan, magsusurvive pa kaya si Baki dito? Fiesta na. Magagamit kaya nila yung Taliano gold nila? Magagamit kaya nila yung kaban-kaban na pira na galing sa kaban ng bayan? Masampal kaya nila ng salapi itong Amerika? Mukhang malabo. Mabigat ngayon ang panawagan ni Donald Trump. War on drugs. Baka kayo yung masampulan. Unang isda na mabibitag. Unang malaking isda na mabibitag ni President Donald Trump. Mga kababayan ko, mga kabisdak, maraming salamat sa panonood. See you po mamaya, live commentary dito sa Bisdak Pilipinas alas 8:30. Tingnan po natin kung hanggang saan ang kaya na kasinungalingan ng Palacio de Pulburon. Bisdak Pilipinas, God first. Maraming salamat po, bye-bye.